manananggol para sa mamamayan, si Atty. Manny Luna. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago ako dumating dito, may panawagan na ako sa ating mga mamayan na lumabas sa mga kalye, lumabas sa kanilang mga bahay at kondenahin ang korupsyon sa Pilipinas. Umabot na po sa sukdulan ang korupsyon sa gobyerno. Meron po akong alam sa paglaban sa korupsyon dahil ako ang unang nagbuo ng ideya kasama si the late PACC Chairman Dante Jimenez sa Presidential Anti-Corruption Commission. Isa po ako sa mga unang na-appoint na commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ako po si Commissioner Atty. Manuelito Manny Luna. Ang PACC sa unang araw ng presidency ni Pangulong Marcos Jr. ang unang opisina na in-abolish niya. Bakit? Bakit mo i-abolish ang PACC? Merong pinaplano. Kaya ngayon, pilit niyang binubuhay ang sinasabi niyang independent commission. Ano? Pag-amin pa yan na mali ang ginawa niyang pag-abolish sa PACC? Yan ang tanong ng mga mamayan ng Pilipinas ngayon. Dahil sukdulan na ang korupsyon, bakit sinasabi niya buhayin natin ang PACC? Hindi ba katanahan yan? Kalokohan yan? Diba? Bakit? Cover up yan para sa akin. Pagnaon na sila. Tatakpan nila ang mga mastermind. I-scapegoat nila ang mga ibang opisyal, district engineers, at contractor. Hindi natin sinasabi na hindi dapat managot itong mga taong to. Dapat managot sila dahil gumawa sila ng korupsyon at pandarambong. Pero dapat mas mapanagot ang mga kongresista at mga senador kung sila ay tiwali. Hindi din natin sinasabi na lahat sila ay tiwali. Ang mga tiwaling magpapatas lamang at kongkatista ang dapat managot sa pandarambong ng pondo ng bayan. Bakit ang traitong pilit inimbestigahan ang kanilang sarili? Ano? Congressman Abante, Congressman Ridon at iba, anong tatay nito dyan? Kundi cover up. Cover up! Cover up! Huwag natin paniwalaan yung traitong na yan. It's a cover up. Ayaw nilang imbitahan, for example, si Saldico. Bakit? Si Saldico ang isa sa mga mastermind yung ng kalokohan involving 1.23 trillion pesos na hindi nila pera. Pera po yan ng tambayan. As a former commissioner, I can lead you to the anatomy of corruption sa Pilipinas. Tutulong ako sa Senate Blue Ribbon Committee, sa Office of the Ombudsman, at sa COA. Ilalabas ko lahat ang baho nila. Yan po ang pangako ko sa taong bayan. I am only loyal to the Filipino people. At bago ako dumating dito, may nalaman po tayong napakalaking balita. Maraming grupo, business groups, at ang Integrated Bar of the Philippines sumusuporta sa taong bayan. Maraming salamat, IBP. Ang IBP nandito sa Ortigas. Kasama na natin ang Integrated Bar of the Philippines. Maraming salamat mga Board of Governors. Maraming salamat National President at mga executive officers and chapters all over the Philippines of my organization.
Integrated Bar of the Philippines. Hindi ko nakakay ng aking speech. Hingi ako ng tulong sa mamayan. Bigyan niyo ako ng impormasyon. Hihimayin ko. Ipapasa ko kay Eric Celis at sa mga kasama ko. Ipoborgar natin ang baho ng mga kontratista, ng mga mababatas na tiwali. At gagamitin natin ang batas to the full force of the law against them. Dapat sila makulong. Dapat! Ang pera na ninakaw nila. Dapat! Maraming salamat po. Mabuhay si Atty. Manny Luna! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Isa pa! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan ko! Di pa tapos ang laban mo! Di pa tapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! Mas masigla pa! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di pa tapos ang laban mo! Di pa tapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! At ngayon, kasama natin ang agent ng bayan at isa sa mga kinikilalang malakas ang paninindigan upang labanan ang pang-aabuso at pangungurakot sa kaban ng bayan. Walang iba, kasama natin live dito sa EDSA, Along Ortigas, walang iba, si agent ng bayan, Agent Morales. Magandang gabi mga kapatid. Sa mga nagdaang araw, tila patuloy tayong nalalagsin at naloloko sa pamamagitan ng mga mali-maling naratibo. Nasabi ko ito sapagkat sa takbo ng pangyayari, tila ang mga pinagbibintangan, yung mga lumalabas sa mainstream media ay parang mga pipitsugin laban. Patuloy na pinagtatakpan ng Administrasyong Marcos yung kanilang katiwalian, pagbibintang na itinutuon lamang doon sa mga kontratista, sa mga opisyales ng DPWH na sinasabi nilang mga dahilan ng pagkakaroon ng flood control anomaly. Sa kanang akin bilang isang criminal investigator, wala po tayong dapat panagutin unang-una si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama na ng Senate President, Speaker ng House of Representatives at kanilang mga kasabwa. Bakit? Itong mga kontratista na ito ay ginagamit lang nila bilang mga sakripisyal lang. Itong mga kontratista nito ay ginagamit nila bilang mga pagitan o conversion ng pera. Proyekto na ikino-convert sa cash. Paano ito nangyari? Mayroon pong National Expenditure Program ang tanggapan ng ehekutibo
at sa pamamagitan ng Department of Budget and Management, ito po yung isinusumite sa Kongreso. Kung mapapansin natin, yung mga deklarasyon ng Secretary ng DPWH, ayon sa kanya, ang kanilang panukala ay nakakahalaga lamang ng 100 bilyong piso kumikit kumulang. Ngunit, nung ito ay na-finalize na at naging batas, yung pondo na kanilang ipinapanukala para sa isinusulong nilang proyekto, lumobo ito at naging 1.2 trillion pesos. Para saan itong pondo na ito? Saan ito gagamitin? Ito po